medyo nakasal. Kasi nagkaanak lang. Parang nabigla lang, napikot. Diba? Si Chupaco sana yan, napipikot lagi si Chupaco eh. Pogi eh. Ha? Ang bangis ka eh. Ano mo yung susunod? Tumikit pa sa chan. Hindi na nakita yan, gago. Okay. Okay. So, anong opinion niyo doon? Yun, sa mga, pero parehas pa rin naman yan eh. Di ba? Kumbaga, napilitan o napikot to, hindi. O sige, anong pagkakaiba? Sige, paki-explain sa amin. Kasi pare, kung halimbawa napikot ka lang, napilitan ka lang kasi nabuntis mo. Pero nakasal ka kasi mamamatay tao yung tatay eh. Okay. So, ang tendency mo, since hindi ka doon sa asawa mo, masyado kang malapit humanap ng iba o masyado kang malapit na sa temptasyon kasi hindi ka nga completely fulfilled dun sa asawa mo, hindi ka masaya. Pero ang medyo nalilito ako, no? Kasi ang usapan lang naman natin is paghanga, okay? So napupunta na tayo sa temptation, which is good naman, ibig sabihin nag-escalate na. Pero bago natin tuloy to, batiin muna natin, meron tayong 5 viewers ngayon, kanina 7, kanina 13, nag-aalisa na sila. Pero eto, may mga comment tayo dito. Sabi ni Ace Ginto, ating buting kaibigan, nako Franco, alisin mo lang yung nasa isip, hindi yung asawa. Ikaw, asawa, inaalis ko. Hindi ko naintindihan yung comment niya. Ayan. Si Melchor nag-comment din. Nanonood si Melchor ngayon. Magandang gabi. Sabi pa ni Ace, it all boils down to how much you want or don't want to cheat. Ano pa ba? Sabi niya, if medyo lang, magkakakrush ka lang, gusto mo mag-cheapo, formal mo talaga yung crush mo. Yan sabi ni Ace. Yan. Tapos papabati rin pala si Louie Chuchuangco. Yan. Papabati daw si idol niyang ka Hector. Yun. Meron ng fun. Yan. Okay. So, majority sa inyo, hindi okay ang magkaroon ng crush kapag may asawa na. Paano kung jowa lang? Boyfriend, girlfriend? Same lang ba? Kasi 'di ba syempre iba naman yung level nung jowa lang eh. Yung asawa ibang level na rin 'yan, 'di ba? Kumbaga kung jowa medyo lang eh, 'di ba? Hindi pa naman kayo sobrang sure talaga para sa isa't isa. Pero pag mag-asawa na kayo, 'di ba? Kumbaga you're tied and kumbaga pinangako mo sa altar na siya lang talaga, pinangako mo sa batas na wala nang iba. So, hindi okay pag may asawa. Sabi nga ninyo, sabi ni Check, okay lang. Pero kung jowa lang, does it make any difference? For me, it's just the same. It's just the Kasi same? commitment pa din siya eh. Mapa-asawa, mapa-boyfriend, mapa-girlfriend, commitment pa rin yun. So, mag-stick pa din ako din sa answer ko na pwede pa din, pero may limitation. Nasa sa'yo pa din yun kung ipopursue mo, kung gagawa ka ng move. Yung sinasabi ni MJ kanina na yes daw, hindi may iwasan na tumingin, pero pipigilan niya kasi syempre love niya yung family niya. Ganon din naman ako. So, yun yung crush kasi para sa akin. Yung nakita mo na maganda siya, ganyan, pero pinigilan mo. Yun yung sinasabi ko naman na limitation. Napipigilan mo yung sarili mo na gumawa ng next move. Hindi mo na siya ipopursue. Kasi alam mo na mag-hurt yung partner mo. Yan. Okay. Thank you for that. Kaya, Hector, pakiayos naman yung camera at baka hindi kita matansya. Pakigilid yung camera. Babalikan kami ng next Ano ba? Okay naman. Hindi rin alam ni Balcueva yun. Okay. O yun, so MJ, ikaw, ano masasabi mo? Kung jowa lang, kung jowa lang, About hindi doon? asawa, pwede na ba magka-crush para sa'yo? Sa akin, depende siguro sa sa stage ng pag-iisip mo. Okay. Kasi, before, hindi naman ako ganong kalinis. Naka-live pa tayo Hindi naman ako ganong kalinis. So, Okay. meron mga nung mga lalo na yung college days namin ni MC. Okay. Madami kong naging crush. Minsan unaware pa ako na sinasabi ko sa kanya, mama, hindi pa mama tawag ko sa kanya nun. Basta sinasabi ko pa sa kanya na, uy, crush ko yan. Hindi ko alam sa sarili ko na nasasaktan ko na pala siya, na nasasaktan ko yung feelings niya, na medyo nai-insecure siya dun sa babae. Okay. Kasi yung stage ng utak ko nun, hindi mo pa natatansya yung feelings ng babae. Okay. Pero siguro
Pero siguro kung sa mga gantong estado ng pag-iisip na, ganun pa rin yung ano ko. Hindi pa rin siguro sa akin okay kasi regardless kung kasal na kayo o mag-girlfriend pa lang kayo. Nanonood pa mute. Oh, ikaw. Malkuweba na naman. Okay. So, okay, sige, gets. Ngayon, ikaw ka, Hector, nung hindi pa kayo nung hindi pa kayo mag-asawa nung asawa mo. Yan, nung magjowa pa lang kayo, nagkaka-crush ka ba dati? Pare, ayoko kasing maging sinungaling o kasi doon ako sa makatotohanan. Okay. Dito kasi sa usapan natin to, tama si Ace pare, it boils down to something na gusto mo nang mag-settle. I mean, yung gusto mo nang mag-stay ka na lang talaga sa asawa mo, doon ka na lang. Okay. Pero kung parang mo ka ng gumagawa ka ng ganyan. Kumbaga, yun yung pagdadaanan mo talaga yan. Pagdadaanan mo talaga. Until dumating ka sa point na parang ay mali na. Parang dapat dito na lang talaga ako. Dapat I need to parang focus na lang ako dito. Kasi itong crush na to pare, dumidiretso to sa yun nga, yung pambababae. So technically hindi talaga tama, hindi tama, pero nangyayari. Okay. Kasi nga, di ba, parang kung if you have a crush on someone, parang mas prone ka eh. Yung nakikinig, papamute nga. Or wag kayo masyado mag-loudspeaker kasi nag-feedback. Okay, so since pag may crush ka ng iba, tapos in a relationship ka na or may asawa ka na, di ba parang mas prone ka eh sa tukso, di ba? Kasi the fact na humahanga ka sa iba is parang medyo mas mataas yung chance mo compared to wala na magloko. So check, what do you think about that? So, okay, sige, you have to limit yourself. Sabi mo nga, di ba? It's about limitation. Pero there will be times that you will be vulnerable. Like, nag-away kayo ng jowa mo. Tapos, let's say, yung crush mo, nakakakwentuhan mo siya, nakaka-chat mo siya. Let's say lang, no? Tapos, syempre, dahil crush mo siya, alam niyang crush ka niya, parang like a shoulder to cry on yung datingan yan. 'Di ba? So, paano ngayon yan? Kasi vulnerable ka, tapos wala ka ibang malapitan, siya lang. So, paano yan? Hindi ko gagawin yun kasi once na siya yung naging shoulder to cry on mo, sa kanya ka nag-open ng mga problema, yun yung parang lumagpas ka na sa limitation mo. Kasi alam mo na crush mo siya and then siya din may crush sa'yo. So, ba't ako sa kanya lalapit? Diba? Hindi ako, pro rin ako, family. So, may mga babies din ako, mahal ko yung asawa ko. Pero, ang sinasabi ko lang dito is, nasa tao talaga yun. Alam mo, crush mo yung tao, tapos sa kanya ka pa mag-open ng mga problema mo. Bakit wala ka bang mga friends na girls, o wala ka bang ibang barkada? So, nasa tao talaga yun. Ako hindi ko gagawin yun. Alam kong crush ko yung tao. Ba't ako sa kanya makikipag-chat? Yun yung sinasabi ko nung umpisa pa lang na nasa sayo yun. Nag-chat sa'yo, pag nag-reply ka, tumawid ka na dun sa line. Diba? Okay, napakaganda. Kasi alam mo na pag nag-reply ka, tuloy-tuloy na yung usapan nyo. Lagi na kayo magkakamustahan. Yun na yung parang hindi mo na alam yung limitation mo pag gano'n. Tumawid ka na sa line. Okay. So, kumbaga para sa'yo, if hahanga ka man or magkaka-clash ka, you just keep it to yourself. For example, totoo ba din yung sinabi ko, hindi pa rin ako nagka-crush. Pero halimbawa lang, sa TV, so, artista, crush mo siya kasi, siyempre, good looking, tapos, makikita mo naman na okay naman talaga pati yung character niya. So, crush mo lang siya, ganun lang. Pero, diba, pag naman sa office, parang crush mo lang siya kasi, mabait or cool kasama. Hanggang na lang yun. Hindi ka na tatawid dun sa line na makikipag-chat ka pa or gusto ko pa iparating sa kanya na hindi na siya na-crush ka pa. Hindi na dapat ganun.
Maganda. Okay, thank you for that check. Ngayon, papasok ngayon tayo dito sa, bibigyan ko kayo ngayon ng scenario. Okay? So, let's say, no, sige, dahil check, ikaw na rin naman ng open-minded dito about that. Sila, medyo baligtad na yung mga kalalakihan natin, hindi sila pabor. Tapos ikaw pabor. Alam mo kung bakit? Bakit? Sige. Kasi, ang mga boys, sila yung mas vulnerable. Okay. Sila yung mga manyakis. Mm-mm. Grabe naman. Or, Yan, for Ruel. me lang. For me lang. Kasi, just to share, matagal na rin kami ng asawa ko. Tapos, may mga times na LDR kami kasi nasa ibang bansa siya. Pero, proud ako na dun sa mga times na LDR kami, walang kahit anong nangyari na third party Naku po. or kahit ano. Walang ganun. So, alam ko yung sarili ko, alam ko kung ano yung limitasyon ko, and alam ko kung hanggang saan yung kaya ng sarili ko. Yung mga boys, sinasabi nyo lang yung takot kasi kayo. Alam nyo na pag nagka-crash and lagi kayo nagpapansin, alam nyo na hindi nyo na mapipigilan yun. Okay, very good. Yun pala. So, bago dun sa scenario na question ko yan, babatiin ko lang. Ang dami natin viewers. Meron tayong 15 viewers ngayon. Yan, magandang gabi sa inyo. 50 million? Yeah, Wow! 15 million viewers. Naglalag. Wow! Kaya nga naglag yung computer ko kanina eh. Sa sobrang dami ng viewers. Sobrang dami. Oh, hina mo yung speaker mo kahit. Okay, tapos meron tayong comment dito, no? Nandito, nanonood si Alain Velasco, ang ating butihing kaibigan. Sabi niya, usapang hubad, bakit si Check may damit? May point, may point. May point to, Ayan. Tapos nanonood din niya isa natin napagandang kaibigan, si Moraya Marcelo. Yan, magandang gabi sa'yo, Morse. Yan. Sabi niya, Or, sapat na raw ang ganda ni Miss Check. Ayun. At eto, meron tayong kakaibang, hindi ko siya kilala, pero thanks for watching. Lonti Hiponya. Depende siguro sa definition ng crush yan. May point din yan, di ba? Ayan. Sino pa ba? Okay. So, bibigyan ko na kayo ng senaryo. So, nasa office kayo. Check. Nasa office ka. Tapos may crush ka. Ano ba yung mga posibilidad na magkakaroon ka ng crush sa isang lalaki? Anong klaseng paghanga ba yan? Pogi ba? Maganda katawan? Or may talent? Ano? ako kasi wala naman ako sineset na standard na parang dapat ganito, dapat kung sakali ganito lang. ka pogi. Walang ganun. Pero, mostly, ang nagiging crush ko is pag funny talaga. Pag Funny, funny. okay. Yung pagkasama mo talaga, tawa ka ng tawa, ganun. Yun lang. May joke ka ba Pero ka, siyempre, Hector? huwag naman pangit, di ba? Kahit hindi super good look. Pero, bakit doon tayo sa totoo? Okay. Sige. So, eto ngayon, let's say, 1 to 10, this guy is 7, and he's so funny. Like, 1 to 10, he's 11. So, sobrang nakakatawa siya. Like, at any point na maririnig mo siya or makakasama mo siya, ka-office mo siya, nakakatawa talaga siya. Ngayon, merong gathering. Tapos, siguro yung some of your close friends, sasabihan mo na, oy, crush ko yan kasi nakakatawa siya. Kasi hindi naman ako naniniwalang hindi mo masasabihin sa iba eh. Di ba? Tapos, let's say, wag na gathering, parang Christmas party. Yan. Tapos may dance. Tapos itutokso ka sa kanya o magsasayawin kayo. Ano gagawin mo? Wala. Yun na nga yun, yung sinasabi ko. Pag nagpadala ka sa mga tukso-tukso, yun na yun, tumawid ka na sa line. So, Parang that's ano why lang yun. naman Ako, eh. Parang KJ Cool ka ako naman doon. nun. Hindi ka ba KJ nun? Dance lang naman eh. Tsaka may event naman. hindi. For me, okay lang ako bawal dance. Okay lang yun. Ano bang klaseng dance to? Basta lang na dance, sweet dance, ano ba? Depende kasi, lahat ng bagay depende talaga. Okay. MJ, mga baratbo, paano kung merong may crush sa'yo sa office? Which is, alam mo, napakadami. Woo! Kaya ka nga trinopa ni ka Hector eh, kasi iniisip niya, makahawa siya doon sa... Pero sige, halimbawa, yan, may Christmas party, may dance, tapos, syempre, yung babae, uy, crush kayo si MJ. Ganyan. Tapos, ituksoy niyo naman kami, tuksoy niyo. Tapos, yan, nilapit sa'yo, tapos, isasayaw ka, o ano, isasayaw mo ba? Andiyan kasi si MC. Siguro,
Hindi, siguro, oo. Okay. Oo, para, syempre, parang sobrang pogi mo naman kung hindi, di ba? Kung hindi mo... Di tsaka pare, umaming ka na, manyakis ka rin. Oo. Pero hindi tayo Pero hindi tayo papatol sa mga ganyan. Ang tagal nyo akong kilala, men. Wala pa Okay. akong issue sa mga ganyan. Okay. Eh, kung sakasakali... Eh, paano yung nandun tanong- si MC? Hindi, ito na nga, Subukan mong wala si MC doon. sasagutin ko na nga eh. Hindi natin nakikita sa camera may hawak ng itak si MC, no? Parang ready na siya tumaga anytime. Depende sa Ayaw sagot mo ni maayos MC. yung sagot, ah. Ayan. Pero kay Roel, ayan Roel. Oh. So, sabihin na natin na may nagkakaklash sa'yo. Which is, di ko alam kung nangyari na talaga yun, ha? Tapos, Christmas party. O, tinutok sa'yo, yan ay crush ko. Fuck you, fuck you. Yan si Ka Hector, o ano? Isasayaw mo ba? Parang hindi, pare. Hindi pa din, oh? Eh, baka sungaling-aling ko ulo mo dyan. O, sige, bakit hindi? Bakit hindi? Sayaw lang naman, ah. O siguro pare, bakit naman hindi? We're in... Kasi Wala yung ka sayo namang niya ni ginawang masama, Roel, sumayaw. yung Sumayaw sayo niya pa ni lang naman Roel, di ba? yung gusto niya yung dinidikit-dikit niya. Yung alin? Yung kinakas-kas-kas niya pa. Pagbigyan natin Yeah, sumagot. Pagbigyan natin sumagot. Manyakis. Pagbigyan natin sumagot si Ka Hector. Oh, sige, Ka Eh, Hector. sasayaw naman pare. Bakit naman hindi? Bakit naman hindi? Wala namang wala namang masama, wala namang bastos kang ginagawa, wala ka namang yung sinasabi ni Chick na na parang tumawid ka dun sa linya. Since sumayaw lang naman, okay lang yun. Bakit naman ang hindi? Yan. Oh, ito na lang. May maganda na naman akong tanong. So, Ay, hindi. Men, Oh. ganito yan. oh, sige, Men, explain mo. maganda dyan. Ito tama. Tama yung sagutan ko eh. Talagang tama eh. Ako na yung nagtama sa sarili ko eh. Ah, Yung Hindi, may tama ka naman talaga pare. kung alam mong crush ka nun, tapos nasa party kayo, tapos nagkaya ang sumayaw, tapos isasayaw mo. Pero eventually, sasabihin mo sa partner mo yan, na ganito, mama, meron na akong nakasayaw na ganito. Para malinis yung konsensya mo. yun. Pero, matik yun sa asawa mo. Pag sinabi mo yun sa asawa mo, automatic, kinabukasan block na sa Facebook yun. Ayun. Mukhang may naisayaw ka. ah. De, para malinis konsensya mo, tama. Okay. Okay, good. So yun nga saan isusunod yung tanong eh. Dapat ba nire-report yung mga clash niyan? Yung, bawa, si MJ, no? Tawagan nila nung asawa niya, si MC. Ano ba, mami, daddy ba? Oo. Bawa, MJ, no? Tapos nalaman mo, may nagkakagusto sa'yo. Sa office. Pag uwi mo bang bahay? Madami yan, normal lang sa akin yung mga ganyan. Yan, normal. So ano ba, nire-report mo ba yan kay MC na, uy, mami, meron na namang may clash sa akin, nailista mo na ba? Hindi, Na-block mo na ba? Nablock mo na ba? O yan. hindi kaya naiintindihan ko yan si MC. Eh, siyempre, sa dami nagkakakrash sa akin, mga ganun. Diba, sama ng tingin sa akin. Ang gandang lalaki. Ah. Ano ulit yung tanong? Masama ng tingin sa akin eh. Para papanoorin mo na siya, sabihin mo manood siya para naririnig niya. Sabihin mo manood siya. After this, Papa will clean up and then we'll go. Kumakain sila ni Liane. Ano ulit yung tanong? I mean, nire-report mo ba na ay, mami, may nagsabi sa akin, may crush sa akin si ganito. Yan. Ay, wala. Wala. Never nangyari sa akin yun. O bakit hindi mo sinasabi? Kala ko ba dapat nire-report mo? O ba't di mo nire-report yun? Hindi, ibig ko sabihin na may magsasabi sa akin meron may crush sa akin. Never nangyari sa akin. Gino-joke ko lang kanina yun, yung kanina na madami. Joke lang yun. Walang nagsabi sa akin nun, never pa. O ikaw, Si Check. MC pa lang. Si MC pa lang ang unang-una nagsabi sa akin. O ikaw naman, Check. Dapat ba nire-report yung ganon? Halimbawa, si Alain, kinuwento mo na ba siya kay A? Ay, nako, si Alain, yung kasama naming TL sa, yan, nai-report mo na ba yan?
Actually, lahat kayo nakikwento ko kay A. So, Okay. yun yung importante sa relasyon. Gaano ba kayo ka-solid, di ba? Ako, kaya ako confident na nasasabi ko na okay lang mag-crush. Kasi alam ko kung gaano kami ka-solid ni A. Nag-LDR na kami. Marami na lang kami pinagdaanan. Matagal na dun kami. So, alam ko kung gaano ka-solid yung relasyon namin. And yung trust talaga, never pa naman na-break yung trust na yun. Kaya, okay lang. Kaya, yes, yung sagot ko sa tanong mo, yes, dapat nire-report. Ako, kilala mo ko lagi ako nagkikwento, di ba? Lahat, kinikwento ko kay A. Si A, ganun din, nagkikwento din siya sa akin. So, yun yung mas importante, maging open kayo sa isa't isa. And, minsan kasi hindi natin sinasadya, hindi natin gusto. Pero pag hindi mo siya naikwento and then narinig niya pa sa ibang tao, yun Ako. yung nabibigyan pa ng ibang meaning. Yun yung nagsisimula yung away. Doon nagsisimula yung away. Totoo yan. Okay. Okay, Hector. Tiyatas mo ang iyong kamay. So check ito, medyo ano ako ng konti Chupahan ko. Oh. Liliban ako ng konti. Mhm. Kasi sa Linawin mo. mga sinasabi ni Anong naaano ka? Linawin mo. yung sinasabi ni Check kasi si Check kasi mas mabuting tao to masyadong mabuting tao. Oo. Oo. So Check, anong masasabi mo dun sa mga taong lumalagpas sa linya? Nangangahulugan ba na masamang tao na sila? Kasi pag-ibig lang to, halimbawa, do alam ako, ang pinag-uusapan natin ay crush. Kasi ang talon niyan is pag-ibig na. Kumbaga, umibig ka lang naman Mali na ba yun? Masamang tao ka na ba nun? Siyempre, Maganda yung tanong. Siyempre, Maganda yung tanong. Sige, tuloy. siyempre hindi. Hindi naman ibig sabihin nun is masama ka ng tao. So, may iba't ibang side ng story lang yan. Hindi, minsan kasi nag-judge tayo agad na, may asawa siya pero nagkagusto sa iba. So, hindi tayo dapat nag-judge ng ganun basta-basta. Lalo't di naman natin alam yung both sides ng mga stories nila, di ba? So, may kanya-kanyang reason din yan kung bakit nagloko, kung bakit nakahanap ng iba. So, hindi natin pwedeng sabihin porket nagloko siya or nagka-crush siya sa iba na tumawid siya sa linya is masama na siyang tao. So, hindi natin alam, baka meron na rin silang problema noon pa na, alam mo yun, kasi minsan talaga ganun tayo, judgmental tayo masyado. So, sinasabi mo, Check, na kapag kami dahilan, halimbawa, yung asawa ko, halimbawa lang yung asawa ko, napakabait ng asawa ko, napakahusay niyan. Mukhang nandun din yung Halimbawa, asawa yung ko. asawa ko medyo, pare, Yung asawa ko, pare, halimbawa, nananakit. Yun yung mga klase ng nananakit o kaya yung nager, yung mabunganga. Yung mabunganga ay pag nasalita para kang tinamaan ng kutsilyo, yung mga ganon. Ibig sabihin ba, may dahilan ako para makipagrelasyon ngayon sa iba? Depende sa'yo kung hinayaan mo nang umabot kayo sa mga ganung bagay na nananakit na. Kasi dapat, umpisa pa lang, alam mo na nakita mo na medyo may ganun siyang ugali. So, dapat yan pinag-uusapan na. Kung yun, parang pag yun is napunta pa kayo sa time na talaga nagkakasakitan, hinayaan mo mangyari yun, kaya naging ganun. Diba? Napakaganda So, talaga. ang ibig sabihin mo, pwede na akong... Saktong-sakto pala Yes, go na ahead. in-invite natin si Check ngayong gabi. Napakaganda ng mga opinion. Yung mga hindi ko naiisip yan Oo, kasi mabuting tao to Mhm. Napakaganda lang headband mo ka, Hector, ha? Uy naman. Okay. Bibigay ko to kay Check pag nagkita kami. Okay. So, meron tayong, so, we stick with two opinion. It's okay and it's not okay. Sabi ng mga viewers natin, depende sa level of crush. And siguro, pwede ko ba sabihin na depende kung paano mo dadalahin. Perception. Okay. Good. So, dapat nire-report sa asawa. Dapat nire-report sa jowa. Ayan. Okay. Hector, meron ka bang mga iba pang katanungan dyan? Related to crush? Actually, wala naman na masyado. Okay na ako. Basta medyo naiintindi. So, parang ang takeaway ko lang, pare, parang ano Yan. Parang ang takeaway ko, kumbaga yun nga, pag alam mong pamilyado ka na,
at may asawa ka na, siguro ang pinakamagandang gawin na lang, pare, halimbawa, dumating ka sa point na parang parang feeling mo hindi ito tama, hindi ito yung dapat kong kasama panghabang buhay. Well, then siguro dapat maging ano ka na lang, maging honest ka na lang sa partner mo na Oo, hiwalayan mo na. dapat siguro tigil na natin to. Then, dun ka, umuha ng iba. Kagaya nung ginawa mo, Chupanko, kay bago ka nag-girlfriend ng bago, nakipag-iwalay ka muna, di ba? Sige, ano naman yan? Tama ba? Tangina mo. Hindi na, alam na talaga ni Franco yun, umpisa pa lang. Hindi namin No. Okay. Ikaw, mahabalat mo nung takeaways mo. Putang ina nyo ha. Ako kinitira nyo ha. Hindi, para sa akin, ang ano ko lang dyan, kasi ako yung taong ayoko yung nakukonsensya ako sa Okay. mga ginagawa mo. Kasi yung konsensya, dadalhin mo yan, kahit natutulog ka, dinadala mo yan Kaya, Kung may konsensya ka. ayun nga, yung problema, madami tayo nun Madami tayong konsensya, Ikaw kaya lang. iisipin mo pa lang, iniisip mo pa lang, kasalanan na. Iniisip mo pala natantusan ka na sa impyerno, ganon. Ah, putang ina. Okay. And check, any takeaways? Bibinggo ka na. Kaya, kung ako sa inyo, Oh. sige, si check na. Sa akin, crush lang, walang landian. Yun lang yun. Ganun na kasimple. Pero meron pa tayo pumasok dito na katanungan paano mo ba kasi masasabing crush mo siya? Siguro, ako, Tito Borge, ang sagot ko sa'yo dyan malalaman mo crush mo siya kung parang hindi buo yung araw mo pag hindi mo siya nakikita, or parang basta gusto mo siya lagi nakikita, gusto mo nakikita yung bagay na hinahangaan mo sa kanya. kung ano Just man yun. finish eating. Yun. Parang, siguro gano'n, no? Iba't ibang Parang level iba yung pa crush, rin. Chupanko Iba't iba kasi yung yung perception natin dyan Okay. Yung sinasabi ni Franco na crush para sa kanya, yun yung hindi crush para sa akin. Kasi pag gusto mo na siya nakita araw-araw, iba na, para sa akin hindi na crush yun. Iba na yun Parang, Uy, hindi Teka, medyo disagree ako dyan Kasi, kung crush, katulad ko na single, no? Single dad. Wala naman tayong karelasyon. Yan! So, Suwabe! Baka naman, magbaka naman ka rin. Baka naman. baka naman. Mahaba yung ratbo mo niyan! Hindi, pag may, syempre, pag may crush ako, pag hindi ko nakikita, minsan, nasa ba to? Gusto ko itong makita. Lalo sa opisina. So, ibig sabihin, ano ba tawag mo doon? Love ko na ba yun? Pag ano? Hindi naman, pero yun na nga yung sinasabi ko na may depende kasi sa tao. So, sa ating apat, magkakaiba tayo ng mga Perception. definition ng crush. Okay. Magkakaiba tayo ng level. Yun. May leveling kasi yan, di ba? May level 1, level 2, ganon. So, huwag mo lang kayaan mo to sa level 2. Nandun ka na lang sa level 1. Crush niya. Hindi mo nga, for me nga, ang crush is hindi mo mapipigilan. Parang ma-feel mo lang na, crush ko to. Pero, hindi mo hanggang na lang yun. Paano pala check? So, check, ito pala magandang tanong. So, ikaw, alam mo pigilan yung crush. Alam mo kung paano mo pipigilan hanggang dito lang yan. Sabi mo na nga hanggang level 1 lang. What if, isang araw, no, itong crush mo biglang nawala out of the blue. Tapos hindi mo na siya nakikita. Tapos hinahanap-hanap mo siya. Level 1 pa ba yun? Paano kung hindi mo na malayan? Kasi, di ba may mga situation naman na gano'n? Di ba sabi nga nung iba, hindi ko naman sinasadya. Which is, ako naniniwala ako, medyo pinagdaanan ko din yan, no? So, paano kung nandun ka sa sitwasyon na hindi mo sinasadya? Yun na yung depende na sa'yo. For example, gusto mo ba bang i-pursue? Gusto mo na bang tumawid dun sa line? Kasi kung gusto mo tumawid sa line, siyempre, hinahanap mo siya, di hahanapin mo. Pero pag ayaw mo, mag-stick ka pa din sa decision mo na hanggang dun lang yun. So, feeling mo, hinahanap-hanap mo siya. Siyempre, gagawa ka ng paraan para mag-work yung sa current partner mo. Baka kulang lang kayo sa date, kulang kayo sa usap. Kasi,
no, pag meron ka nang hinahanap-hanap sa iba, ibig sabihin nun, hindi mo siya nakikita sa partner mo, di ba? Kaya mo nga siya hinahanap. So, dapat, kung ang decision mo is mag-stick ka dun sa current partner mo, yun yung tinatawag na i-work niyo yun, di ba? I-work niyo relationship mo. Doon na yung parang titignan mo na ano ba yung kulang. So, kung ang kulang sa'yo na is feeling mo hindi ka na dinidate, so mag-date kayo, lumabas kayo ulit. Yun yung parang gagawa kayo parehas ng effort, mag-e-effort kayo parehas para mag-work yung relationship nyo. Pero kung ikaw mismo, nag-decide ka na ay hindi, gusto ko tong nararamdaman ko na hinahanap-hanap ko si Cash. Hindi na pala to Cash. Parang hindi ko sinasaldan, nasa level ko na pala ako. So, ang decision mo is tatawid ka na ba dun sa line na sinasabi natin na level 2. Kung tatawid ka, edi, ang pinakaya ko kasi sa relasyon is nag-overlap. Ayoko ng meron kang partner and then meron kang partner sa iba. Naniniwala ako dun sa sinasabi nila na dapat hihiwalayan mo muna yung current partner mo bago ka papasok sa ibang relasyon. Hindi pwede yung sabay. So, pipili ka na. Yun yung idea. Pipili ka. Diba? Sa current ka ba o doon ka na sa bago na level 2 na pala. Hindi na pala level 1 lang yung crush. Okay, thank you for that, check. Meron tayong mga incoming questions dito, no, sa mga viewers natin. So, basahin lang natin. Yan, sabi ng aking butihing ex-pinsan, si Bulek, pag may ginawa ka ng aksyon, di na crush yun. Legit, di ba? Pag may ginawa ka ng aksyon. Sabi naman dito ni Tito George, Tito George, siguro, pag you adore the person, if ganun na feel mo, Chupranco. Ito, may tanong for you, check, no? So, Miss Check, pag crush may borderline, then I guess it's a yes. Yun yung pinakasagot doon. Hindi kasi, di ba? Yung pina-explain kanina ni Check. Border. Di ba? In a nutshell, you can have a crush, but again, hanggang dito lang. Okay? May toll gate pa yun. Ito, may toll, oh. Yan. Kasi if magka-crush ka, meaning magka-interest ka sa kanya, if nasa relationship ka, well, tulad nga nung nasabi ni Check kanina, there are times that you cannot stop yourself na magbigay ng paghanga sa isang tao, but you have to know your limits. And sabi ni Check kanina, emphasize lang natin na kung merong kulang doon sa current partner mo na hindi mo nakikita sa kanya and nakita mo doon sa crush mo, then you have to work it out. Yan, medyo malalim from crush to working out a relationship. Parang dapat Dr. Love Radio na atang gawin natin Pwede naman, pare. Tumanggap tayo ng mga tawag, ng mga mga message. Papayuhan natin, pare. Basta add nyo po si Balcueva. Open 24 hours po yan. O yung mga viewers natin naman, dyan basta patungkol sa labat sa sex, pwede tayo dyan. Si Balcueva lang po ang ipipm nyo lagi. Sino ba si Balcueva? Bakit? Oo. Ka-Hector kasi. Ito si Ka-Hector yan. Masisira yung pangalan ni Ka-Hector sa'yo Okay. So, any last words? Ka-Hector, meron pa ba mga pahuling pahabol na gusto sabihin sa mga nanonood natin? Meron tayo 17, naglalalag, daming viewers. 70 million! Thank you, guys! Alam mo kasi, ako ang masasabi ko lang kahit sino, Chupangko, Mahabaratbo, Chick, medyo believe talaga ako kay Chick, medyo loyal. Kay Chick, tama ba, Chick? Check. Medyo napaka-loyal mo. Check pala, Check. Kasi parang kang chicks Yun. Hindi, ano kasi? Galing! Ano kasi, ikaw yung napaka-ideal na klase ng babae. Kumbaga, pwede kitang tawaging santa. Napakabuti mo dun sa ano. Pero, ako, payo ko na lang dun sa mga tao na lumiliban dun sa linya. Might as well, mag-isip tayo, magnilay-nilay tayo kung nasa tamang gawain pa ba tayo. Tingnan natin, kasi kung ako magpapayo, kung feeling nyo, nagkakakras kayo, which is perfectly fine, kung dun sa sinasabi ni Chick, pero yung mag-move on ka dun sa level 2, then mag-isip muna tayo. Siguro, i-settle out muna natin yung relationship natin currently. And then kung feeling mo hindi na talaga ito mag-work at gusto mo nang mag-move on sa ibang tao, gusto mo nang tumikim ng ibang tama. Hiwalay mo na. Then tapusin mo muna to. Tama. Tapusin mo muna yung isa.
May ano na naman tayong dumating na So, question naiintindihan dito. ko yung... Yeah, go ahead. Dami tanong ha. Okay. Paano kung hindi ka na nagkaka-crash? Is that weird? Well, based on dun sa mga sagot nila MJ kanina, ni Mabarat mo kanina at ni Check, it's not actually weird. It just means that you're really focused on that person that you are with. And that's a good job, no? Pero that's rare. It's not weird, but it's rare. Parang kasi yung sa akin, yung tipong, kunyari may makita kang maganda, sexy, uy, ganda nun, sexy. Hanggang doon na lang, nandun sa taas. Hindi, parang gano'n. Kasi tipong, uy, ayos yun ah, gano'n. Gano'n lang, tapos pagkatapos nun, wala na. Kasi pag umabot pa yun hanggang sa aabang-abangan mo na, dumadaan sa point na gano'n eh, yung inaabang-abangan mo, lalo na mag-start ng shift, aabangan mo yung dadaan. Nako. From experience ba to? Tapos- From kagaya experience? ng ginagawa mo dati, pare. Oo, oo naman. Yung gaya, Ay, nanonood niya pala si MC. Nakalimutan ko. Magandang gabi. Yan, nagbababati si MC. hindi parang, Ay, di ba, God, kunyari, ay. hindi naman mawawala yun sa mga lalaki pag may mga dumadaan, tapos nakikita nyo, uy, maganda yan, sexy yan. Pero hanggang dun na lang yun. Pero to the point na mag-start ka ng conversation nyo, kaya nga hindi ko ina-add yung mga yan. Never ako nag-add ng mga ganyan, pre. Eh di, ang tanong ko lang sa'yo, hindi ka nag-a-add. Nag-a-accept ka ba? Na pag in-add nila ako, accept ko sila. Ano? So, mabait ka talaga. Oo, mabait lang ako. Pag in-add nila ako, accept ko lang sila. Pero hindi ko, to the point na i-chat ko siya, oy, thanks for the ad, ganun. Yung may mga Jejimon dati, no? Thanks for the ad. Thanks for accepting, ganun. Never na nangyari. Ako, nawala na si Check. Okay. Well, thank you sa insights nyo, guys. Yan. Mukhang medyo mas successful to kaysa nung una nating run. Kahit to, sa palagay mo. Dapat na ba natin... yun na, bumalik Mas na. marami viewers. Nagkapalit yung pangalan. Naging mahaba Yun, lang. bumalik si Madam Check. Nandiyan ulit si Pero Check. ako naman magtatanong, pwede ka ba itanong yung tinanong ko sa'yo kanina, wag na lang. Sige lang, itanong mo lang. Go lang. Yeah, may isasagot ka naman siguro din. Ako ba ako? Kasi dati nung ikaw. Yung tinanong ko sa'yo kanina. Sa opinion mo lang, pre, bakit ikaw? Sa lahat, sa dami-dami ng tao, bakit ikaw ang pinaghinalaan na tumawag na may bomba sa sa export bank? 'Di ba? Munti ka, pre, ang daming umabsent nun. Tangina, ibang usapan na yan, ha? Hindi, sa dami ng tao, kita mo ikaw yung napili. Putang ina, men, napakabait mo talaga eh. Ibig Tayo ka, MJ, nakalive tayo. Ang bagisong Hindi, background ni Kaektal. O yan, sa mga viewers natin, no? Sa hindi nakakaalam, nung nagtatrabaho kami dati sa West, sa Export Bank, banggit na rin naman yan, eh. Nandito na tayo. Naitanong na eh. Out of topic, hindi siya crash. So, nagkaroon kasi ng bomb threat dati sa office namin. 37 floors yun. Ako yung napagbintangan na tumawag at nag-bomb threat. Di ba, napakaloko. Pero feeling ko ikaw talaga yun. Hindi, pre. Kasi... Sakto late pa siya, di ba? Ganun yung, feeling ko, napasobrang talino niya ni Franco, ganun, putang ina, late ako ngayon. Hindi, pre, kasi Gusto ko, hindi lang ako yung late. Teka lang. Ah, Teka lang, sabi mo, napasobra yung talino. oh. Oo. Talagang sobrang talino niyan, pare. Masyadong mabangis yan. Oo naman, kilala ko yung kaibigan ko yan. Putang ina yun. Sasagutin ka na yung tanong niya. Tama. Basta, ang shift ko noon is 11 o'clock. 11 p.m. Tapos, nakatira ako sa Washington. Lumabas ako ng bahay. Paglabas ko, pre, kakain ako dapat doon sa kanto, sa kalendarya. Ang daming tao. Nagulat ako. Tapos nakita ko si OM Aiza. Ay ko, boss, ano nangyayari? Ba't ang daming tao? Tapos may bomb threat. Ikaw yung tumawag. Ayun na, doon na nag-umpisa. Kita mo, isipin mo, ang daming tao, ikaw yung napag-anuhan, ano? Ganun ka kakabait.
Oo naman. Ganun ka ibig sabihin kabit. Legit. Ayan ha, may nagbababati Ganun siya pala. kahusay. Hindi naman pala nagbababati, pero yan, nanonood ngayon sa atin si Paula Samson. Si Paula. Paula. Okay, Yan, si Paula. Oo. Uy. Oh, kilala ko yan. Hi, Paula. Simula pagkabata namin. Simula bata pa kayo, Oo, kakilala na kayo ni Oo. Paula. Oo, apelyido niya Thompson. Mm. Samson. Si Gago. Paula. Ayan. Okay, so, meron pa ba? Mukhang wala na tayong tanong. Ayan. Wala naman Wala na. na tayong tanong ngayon. Okay. Kailan ka magkaka-crush? Meron tayong Ay, ongoing ngayon. Meron ka, oh. Meron. Yan! Lola lang si Chico. Ah, Alive na alive. Oh. Yan, nanonood siya. Magandang gabi. Manyakis. But drop name mo. Drop name. Pangalanan na yan. Pangalanan na. Wala Yon. na yan. Nanonood yung mga agents ko. Baka magkabistuhan tayo eh. Nako puta, agent niya pa yung crush niya. Ay, Di ba hindi. masama yun? Hindi kaya masama. Ay, Putang ina. Pare tanggal sa trabaho yan. Conflict of interest yan. baka nanonood si Boss Jury. Boss Jury, magandang gabi. Boss Jury. Kamusta ka, Boss Jury? Yan. Boss, apply ako dyan ah. Boss, madami na rin po ako experience. Mga 9 years na po ako sa BPO. Medyo overqualified na rin. Magaling naman po ako kung tutusin. Ano pala nagbababa? Si Isa pala nag-comment. Sabi ni Isa, iba talaga yan. Bigyan daw kitang talent fee check. Alam mo naman, wala pa akong pambayad. Yan. Nag-message nga siya sa akin eh. Sabi, magkano ba TF niyan? Dapat kasali ka dito, Isa, kaso gabi na baka hindi ka makita. So, next time na lang. Sa susunod, may bayad na yun. Yan. Si David nag-comment. Wala, hindi nyo kilala. Non-showbiz. Non-showbiz. Yeah. Okay, so guys, it's wrap na ba? Dahil wala Okay. na tatanong? Chupan ko. Oh, yo! Wrap up tayo. Wrap up. Oh, sige. Wrap up Bango tayo. na Chupan ako ko. ng trabaho. Oh. Anong ilalapag Oh, mo? meron bang closing spiel yan? Ikaw. Oh, Ano ba? pakita mo Gusto mong utong mo. i-wrap up? Yung ganun. Oh. Yung utong mo. Oh. Konti Mga lang. kautong, ganun. Konti lang. Yun! Konti lang. Baka wala naman ulit sa atin yan next time. Putang ina, tinatakot nyo naman eh. Mga kautong. Franco, ikaw, pakita mo It's a yung chan wrap. mo. Parehas na rin ang utong mo. Huwag na, mawala manood. Yan, sa mga, dami, 19 million viewers, guys. 19 million viewers. Okay, napakadaming nanonood. Magandang gabi sa inyo. Ayan. Na 19 million. Medyo na late lang kayo kasi medyo patapos na rin yung usapan namin. So again, ang pinag-usapan namin is about Clash. Available naman to sa wall ko after this live, and i-upload ko rin siya sa YouTube channel ko. So don't forget to subscribe. Yan, lagi naman tayo nagpo-post dyan. Check nyo na lang din sa wall ko. And meron niya pala akong bagong video. Yon, kayo na mag-desisyon kung sino mas gwapo sa amin, ni Lee Min-ho. Alam naman natin ang sagot dyan, pare-parehas. Okay? So, ayun. Oo naman. Si Richard Gomez. So, yung gusto ko magpasalamat sa ating special guest, hopefully, na maging regular, si Mahabaratbo, and ating very beautiful chef. Okay. So, hanggang dito na lang, guys. Hanggang sa next episode. Random yung ano namin kung kailan. Pero sure, every Sunday, meron tayo kahit isa. And then, some other times, other days of the week. Pero every Yes. Sunday, we will have me and Ka Hector. And kung available si Mahabaratbo, sana makasali siya. And if you have any other topics Yes. that you want to talk Usapang about, hubad. yes, and again, this is Usapang Hubad. Bakit Usapang Hubad? Ito yung mga topic na hindi natin masyado pinag-uusapan sa public, and pag-uusapan natin siya. Okay? Nang nakahubad. Nang nakahubad. Dito lang At siya. speaking of which, Yeah. ayan guys baka naman may gusto mag-sponsor kahit t-shirt lang. Para may damit na kami next time. Tama. Okay? Okay, so guys, that's it. Good night. Thank you so much, guys. Thank you, guys. Bye! That's Good it. night! Good night, pare. Thank you, guys. Good night, guys. Thank you sa lahat ng nanonood. Yan, bye-bye. Bye-bye.